Viral ngayon sa social media guys, no? Napapanood ko yung mga anak ng mga kontraktor at saka anak ng mga politiko, no? Piniflix nila yung kanilang mga luho, no? Ayan, alam naman natin ngayon, no? Na grabe ang corruption. Ang laki ng budget, tapos ang ginawa nila ay yun, pinurap lang nila, no? Yung iba nagpagawa ng mga project na wala naman, ang tawag doon use project. Yung iba naman ay mga substandard. So ngayon yung mga anak ng mga gumagawa ng mga ayun, yung mga anak nila, anak ng mga nangungurap, no? Piniflex nila, no? Pinapakita nila kung ano yung mga gamit nila, kung ano yung mga mayroon pa akong nakikita na ano, grabe naman yung ano, yung mga sasakyan, no? Mga masasakyan na talagang wala kang makikitang sasakyan doon na mumurahin, mga Mercedes. Tapos sobrang dami. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, marami. Ang daming sasakyan at ang mamahal. Ganun. Tapos ang trabaho nila kontraktor. Ayun, grabe, no. So, isipin nyo guys, no, sa tuwing naulan, nung nakaraang linggo, umulan sa Maynila, wala pa yata isang oras ang ulan or isang oras mahigit ang ulan, liktik panlabi. Ayun, binaha yung Maynila. Binaha talaga. As in, yan mismo sa Maynila mismo na binaha. Ganun yung guys, no. Imbis na yung mga pera, yung mga budget dyan na tax natin, siyempre, yung iba doon, inutang pa para magkaroon lang ng budget, no? Yung taon na yan, magkaroon ng budget, no? Para maanuhan yung mga ano. So, umutang pa sila. Tapos, yun pala ang ending, kukurap lang na nakawin lang ng mga kababayan nating mga magnanakaw. Tapos yung mga nakinabang, yung mga anak, yun, mayroon pa, nag-abroad, no? Nag-abroad, mga relo, sobrang mahal. Samantalang ang relo ko, nagkakahalaga lang ng 700. Pero yung sa kanila guys, million. Ewan ko kung totoo ba yun, 20 million, 12 million na relo. Tapos, ano naman ang makikita mo sa relo? Oras lang naman, pero ba't kailangan, di ba? Tapos yun nga, yung background check mo sila, yung mga kababayan natin na yan, ay mga anak sila ng mga, alam nyo na, anak sila ng mga politiko at mga kontraktor. So, yun, ito yung madalas nakikita ko sa social media, nagpa-pop up, no? Siyempre, napapanood ko rin. Ayan, tapos kung tingnan mo yung mga kababayan natin, yung iba halos walang makain. Yung iba, yung nabahaan sila, tinamaan sila ng baha, nasira yung bahay nila, wala na silang pampagawa ng bahay. O may mga ganon dyan, ang ginawa nila, nagtampik-tagpik na lang yung kanilang bahay. No, grabe, no, saan kaya yung, ano, ba't ganon sila? No? Nagpiplik sila na mga luho nila na galing sa atin. Doon na talaga ako na ano, na yung sa mga sasakyan, sobrang dami talaga. Wala man lang nakitang sasakyan doon na nagkakahalaga ng mga 1 million. Wala akong nakikita. Sobrang madami talaga, as in dami. Mahigit 20 yata yan, kung ang dami nakaparada. Ayun. Tapos may napanood pa ako doon, dahil daw binili yung sasakyan na yon, dahil lang sa may nagustuhan siya. Pagbukas niya ng pinto, may nagustuhan siya. Ayun, kaya niya napilitang binili. Pero mahal yon, mahal na sasakyan yung binila na yon. So, ganun guys, no, mga nangyayari ngayon, no? Ganyan na grabe ang sitwasyon natin ngayon, grabe. Grabe ang korupsyon. Grabe ang nakawan na nangyayari ngayon.
Hindi lang yan thousand, million, billion ang inanakaw nila ngayon. Ganyan kalala ang ating mga kababayan na nasa pwesto ngayon. Mayroon pang isa na binabatikos na yung mga ito Duterte na naman. Saan siya kumukuha ng kakapalan ng lips niya para batikusin yung mga project ng mga Duterte, samantalang yung kanyang lugar, uulan lang ng isang oras, may isang oras, binaha na. Diba? Lumalangoy na yung mga kababayan niya dahil sa baha. Pero nagawa pa niyang batikusin. Nagawa pa niyang, tawag doon, plano pa niya yatang paimbestigahan ang mga Duterte dahil sa kanilang mga project. Pero kung titingnan mo yung mga project ng mga Duterte, okay naman, wala namang problema, no? Nakailang baha na yung nangyari sa lugar nila, wala ka man lang nakikitang damage. Pero itong isang tao na to, na ang kakapal ng kanyang lips, no? Ang kakapal ng kanyang labi, nagawa pa niyang batikusin yung mga Duterte sa kabila ng lahat na kanyang lugar na nasasakupan ay uulan lang ng isang oras or mahigit isang oras ay binaha na. Saan siya kumukuha ng kakapalan ng kanyang bigote? Ganon yun. Hindi siguro sa kapal ng kanyang labi, no, sa kapal ng kanyang labi ay hindi na siya nahiya, hindi na siya nakaramdam ng hiya. Ang sa kanya lang, importante sa kanya ay babatikusin niya yung mga taong, no, mga taong kung saan galit siya. Ganun yun guys, ang nangyayari ngayon. Bakit hindi niya batikusin yung mga iba nating kababayan na nagkaroon ng project pero mga substandard? Binaha lang ng isang bahaan lang, nagiba agad. Bakit din niya batikusin? Ito pa. Ang lakas makakomento sa confidential fund ng ating Vice President, no? Grabe, kung makapagsigaw, may paralirali pa. May pagwawala-wala pa sa mga dyan, sa Senate hearing. Nagwawala pa. Pero sa kabila ngayon ng mga nakawan ngayon, mga corruption na nangyayari ngayon, ni isa sa kanila wala kang naririnig na nagrarally or nagwawala sa lansangan. Iprotesta yung mga taong sakim sa pera. Grabe kung magnakaw, bilyon-bilyon ang ninanakaw. Wala kang naririnig. Pero kay Sara Duterte, grabe kung makapagbatikos, no? Na wala namang kasiguraduhan kung totoo or hindi. Di ba? Grabe, ganun ang nangyayari ngayon. Wala silang pakialam guys kung bahain kayo dyan. Wala silang pakialam kung maghirap tayo. Wala silang pakialam kung wala ka ng tulog sa kakatrabaho. Katulad ko, tumatrabaho ako, ang tulog ko tuwing alas 12, alauna ng madaling araw. Yan ang ko dahil sa trabaho. Wala silang pakialam nun. Ang sa kanila lang, importante sa kanila, makanakaw sila, makadaya sila, no, ng mga project. Ganon. Dineclare nila. Nandyan, nababalita yan. Dineclare nila, natapos na yung project, pero puntahan mo yung project, wala kang makikitang project. Ay, siyempre, pag project million, saan na pupunta? Ganon. At pinalala pa ng kanilang mga angkan, kanilang mga anak na travel doon, mga travel, pagkain na 100,000, 500, kalahating milyon ang binabayaran sa pagkain.
ganyan ang kanilang mga anak.